Hello po mga kaboytek and welcome back to my YouTube channel tutorials. Ngayon po mga kaboytek, isi-share ko po sa inyo kung paano po mag-install ng Roblox Portable dito sa ating diskless setup, no? So I'm using iCafe 8 9.2.5 version. So latest version po ito. Gumagana din po itong Roblox natin portable doon sa nakasisikot. Okay? So, pwede nyo po itong magamit doon sa CC boot if nakasisigot po kayo. Okay? So, ngayon po, meron akong guide na ginawa dito. Okay? Step by step po ito for installation po natin dito sa Roblox Portable. So, una, ida-download po natin yung Roblox Portable files. Okay? From Google Drive. Okay? Na ibibigay ko po sa inyo na link. Okay? And then, yung pangalawang gagawin natin is i-extract po natin tong WinRAR files to your game disk. Okay? So, ito po yung files na Roblox Portable. So, i-extract po natin yan dun sa game disk natin. So, open lang natin. Tapos, click natin tong extract to. And then, punta kayo dun dito sa game disk nyo. Okay? And then, pwede nyo po ipasok dito sa online games folder nyo po. Okay? Tapos click nyo lang po okay. And then hintayin po natin matapos yung extracting ng files. Ayan. So pag na-extract na po siya, so punta kayo doon sa game disk nyo and then open nyo po itong game disk drive nyo and then punta kayo dito sa online games folder kung saan nyo po in-extract yung files. And then open lang po natin yung folder ng Roblox. Okay, so yan po yung pangatlong steps natin. Okay, so open lang natin and then run po natin tong application. Okay, so this is a diskless po setup, no? So pag gusto niyo naman po dun sa traditional setup, meron po tayong launcher niyan. Okay, ito po yung launcher ng traditional setup. I-extract nyo lang po yan. And then pag naka-diskless po kayo, ito lang po yung iraran natin. Okay, so meron tayong tatlong application dito. So itong Roblox Portable Diskless app, pag ito po yung iraran natin ay bali ma-open po siya dun sa application mismo ng Roblox. And then ito naman pong Roblox Portable Diskless, bali yung i-open niya po dito is yung browser po natin, yung sa Google Chrome. Okay, so proceed muna tayo sa step natin. Okay, so run muna natin to. Okay, so dito ako sa browser. Ayan, run lang natin yan. And then meron po tayong license key dito, no? Hindi po ito gagana yung portable Roblox natin pag wala pong license key. Okay, so pag mayroon na kayong license key, enter nyo lang po yung license key activation nyo po. Okay, so pag gusto nyo po ng license key, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page. Okay, para mabigyan ko po kayo ng license key. And then so, enter natin yung ating license key. Okay, so meron akong license key dito para mag-activate po yung ating Roblox Portable. So, i-copy paste lang po natin yung license key. Tapos, ipipaste po natin dito. Okay, so click lang natin okay. And then, minimize muna natin yan. Ayan. So, pwede na natin to i-run yung ating Roblox Portable application. Okay, so run lang natin yan. Ayan, so mag-open po siya sa Google Chrome browser. Ayan. So, ganun po siya. And then, i-test natin, okay? So, bago kayo i-set up tong portable natin doon sa client natin, so make sure na i-test nyo po muna dito sa server nyo po. Okay, so mag-sign up na tayo. Okay, so gagawa tayo ng account. And then, lagay ng password. Okay, dami account lang to para for testing. Ayan. Ayan. So, try natin maglaro mga kapoytek. Okay. So, ito yung lagi kong nilalaro, itong Black Sprout. Okay, so try natin i-run. Ayan. So, click lang natin yung play button, tapos click lang natin itong open Roblox game client. Okay, wag niyo na po itong i-click itong download and install. Okay, so mag-open na po siya doon sa application po mismo ng Roblox. Okay, so hintay lang natin matapos yung installation. May kunting update po siya, no? Okay, so hintay lang natin matapos. Yan.
So, ayan. So, ito. Ayan. Close na natin. Okay, close na natin kasi ayan. So proceed tayo sa next step natin, no. So nakikita po natin na working na po siya dito sa ating server. So yung next step natin, na-run na natin, no. So ayan. So gagawa tayo ng shortcut to desktop. Okay? So sa akin lagi ko yung ginagawa dito is itong browser lang. Okay? So right click lang natin yan and then send to desktop. Ayan. So ito po yung application natin. So rename lang natin yan. Ayan, rename lang natin. And then pag mayroon kayong Gmino na ginagamit dito sa server nyo or sa setup nyo po, pwede nyo po siya ilagay doon sa Gmino. Okay? So right click lang natin ng Gmino and then open ko lang tong Zinc XP. Ito po yung resource editor po ng Gmino. So dito ko po siya ilalagay. Okay? Para makita po siya doon sa ating PC client. Okay, so hindi ko na kailangan mag-super client dun sa PC client para mailagay yung tong Roblox. So dito lang ilalagay sa Gmino. Okay, so makikita na po yan dun sa PC client itong laro. Okay, so click lang natin itong save and then try natin open itong Gmino natin. Okay, as you can see, andyan na po yung Roblox. Okay, itong Gmino po mga kabitek, free ko lang po ito ibibigay po sa inyo pag kukuha po kayo ng license key sa akin. Okay, so meron akong 4 na Gmino dito. So pwede nyo po yung pagpipilian, no, kung alin po yung nagustuhan nyo po na Gmino. Ayan, so try natin i-run yung ating Roblox application po dito sa Gmino. Okay, so double click lang po natin yung Roblox application. Ayan, so para mag-open po siya dun sa browser. Okay, so ayan, napunta po tayo dito sa browser and then try natin mag-play ulit. Okay, so iti-test nyo mo po muna i-run dito sa server bago nyo po i-set up dun sa client nyo po. Okay, so yan po yung unang gagawin natin. So sobrang bilis lang po niya mag-load mga kaboytek. Ayan. Ayan. So working na po siya. And then so ngayon naman po mga kaboytek, so working na po yung Roblox portable natin dito sa server. So yung next step natin is pupunta tayo dun sa PC client natin. So meron akong isang PC client dito na naka-on. Okay? So i-restart muna natin to. Ayan. Try ko muna i-remote. So ito po yung PC client ko. Tapos ayan. So as you can see dito sa Gmino niya is wala pa po siyang Roblox. Okay? So since nailagay ko na yung Roblox application dun sa Gmino, so need ko lang siyang i-restart. No need ko na po siya i-super client. Okay? So hintayin lang natin na makapag-restart po yung PC client. So nakapag-reboot na po yung ating PC client mga kaboytek. So try po natin i-remote ulit. Okay, so click lang po natin itong PC1 tapos click natin itong remote. Ayan. So as you can see, nakikita po natin yung ating Roblox portable application sa Gmino. So try natin i-run mga kaboytek para matest natin kung working po ba siya. Okay, so ayan. So direct po siya mag-open po dito sa browser. Okay, sa Google Chrome browser. And then try natin i-test kung gagana po ba siya. Okay, so gagawa po natin ng account. Ayan. And then sign up. Ayan. So try natin i-play mga kaboytek. So hanapin lang natin yung games. Ayan.
Tapos, so, ito na lang, no? Click lang natin tong open Roblox game clients. Okay? So, no need na po na mag-download and mag-install. Okay? So, automatic na po siya na mag-open po dito sa application po ng Roblox. Okay? So, ayan. So, ganun po siya kabilis mga kabitek, no? Ayan. Ayan. So, pwede na po siya, no? Ayan. So, working po siya mga kabitek. Ayan. Yung advantage po dito mga kaboytek, pag portable po yung gagamitin natin, so dito lang po tayo mag-a-update po ng, sa server, okay? So pag nag-update po yung Roblox, so iraran nyo lang po ito dito sa server, and then pag completed na po yung update dito sa server is automatic mag-a-update na rin po dun sa PC client, okay? So dito lang kayo mag-a-update dito sa server. Ayan. So pag may update po mga kaboytek, so run nyo lang po itong ng 3 times itong application. So pwede kayo mag-update kahit once a week, okay, dito sa Roblox, kasi nag-update sila palagi isang beses isang linggo. Ayan. So run nyo lang po yan para mag-update, okay? Ayan. Pag lumabas na po itong Google Chrome browser, so ibig sabihin updated na po yung Roblox portable po natin. So ganun po siya. So yun lang po mga kaboytek, no? So yun lang po yung tutorials natin ngayon. So pag gusto niyo po ng license key, mag-message lang po kayo sa akin. Okay? So meron po tayong 4 na Gimino na ililibre ko po sa inyo. Okay? So meron tayong 4 na Gimino. So ayan. So may 4 po tayong Gimino. And then isa na po itong Gimino sa ibibigay ko po sa inyo. Ayan. So maraming salamat sa panonood mga kaboytek. At huwag niyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.